Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, heto na ang ultimatum kay Marcoleta at grupong Duterte. Alam nyo mga kaibigan, talagang desperado na po ang kampo ng mga Duterte para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Dahil nga sa malinaw na halos lahat ng kaalyado ng mga Duterte ay sangkot sa korupsyon. Una na dito ang pagpapalabas ng show cause order ng COMELEC laban nga dito kay Marcoleta dahil sa issue ng kanyang sose at salin na hindi tugma at ang sabwatan di umano sa palsipikadong dokumento ni Goteza. Sunod naman ang kaliwat kanang birada laban kay Imee Marcos matapos niyang akalain na masisira niya ang kanyang kapatid pero mas lalong nagsilabasan ang kanyang baho. Kasama na dyan ang mga DDS senators na kasabwat di umano sa malawakang korupsyon. Kaya naman may matinding buwelta at reaksyon sa grupong Duterte na ang layunin ay lalong guluhin at pabagsakin ang gobyerno. At matindi din yung binitawan ni Senator Lacson na talagang nagpayanig sa mga makaduterteng senador at lalong nagpapasimangot kay Marcoleta. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, yung nirereklamo ni Marcoleta. Bakit naman daw pati siya ay nadadamay sa mga kabalbalan? Saglit lang to mga kaibigan Sana naman po kayo nakakitang order na gano'n. Ako po yung nag-presente. So ako pa pala ngayon ay masasangkot sa falsification. Dahil sa aking paniwalang totoo ang sinasabi ng mama na ito, pumunta ka roon kung buwang loob mo. Pero panutaryo yan, dagdag na kumpiyansa para sa akin. Ako pang nalintikan, Mr. President. Siya pa daw yung nalintikan mga kaibigan. Siya pa daw yung biktima no? Natural. 'Di ba? Na ikaw yung tanungin diyan. Ikaw nagdala kay Goteza na may daladalang peking notaryo at buhol-buhol na script. Tapos sinasabi pa ni Marcoleta, pinaka-credible na witness. Itong si Goteza, tulad na mag-asawang Diskaya. Tapos nagsinungaling pa siya sa kanyang sose. 112 million ang ginastos sa kampanya. Sariling pera lang daw niya ito, walang tumulong at wala din siyang business mga kaibigan. Tapos nung nabuking na hindi tugma sa kanyang 51 plus million na salin, sabay aamin na marami daw tumulong na campaign donor. Kaya nga ang tanong, di ba mga kaibigan, ang isang tanong dyan, kasama ba ang mga Diskaya? Sabay ililihis ang usapan na dapat bigyang pansin ng mga pasabog ni Zaldico laban sa Pangulo. Aba, matindi ka talaga, no? Kaya naman mga kaibigan, heto ang buwelta ni Senator Ping Lacson. Ang gusto ko lang i-emphasize, i-reiterate, wala pong kinalaman ang Pangulo at wala siya natanggap na 25 billion at wala ring delivery si Zaldico. Imposible, sabi nga ni Bernardo, imposible siya mag-deliver ng 25% kasi ako yung nag-handle, ako nag-deliver ng 8 billion. Saan kukuha ng 25 billion si Zaldico? Yung 81 billion, by the way, yung 29 billion na kasi 81 minus 52, hindi ba? Yun daw, ang nag-asikaso rin noon, si Tragib Olaybar, along with Secretary Bunuan and the others, rumekta na sa mga kontraktor, rumekta na sa mga RD, rumekta na sa mga DE. Hindi na niya napakailaman. Ang nahandle niya lang daw, 52 billion pesos worth of projects ng DPWH. Kasi the rest, 19 other agencies. Out of the 81, yung remainder, Olaybar again, along with Bunuan, hindi dumaan sa kanya. Maniniwala kaya dito itong mga kampo ng Duterte dito sa paliwanag ni Senator Lacson? Kasi kahit anong paliwanag mo dito, buo yung paniniwala nila na si Romualdez, yung utak dito, papunta kay Pangulong Marcos. 'Di ba? Kaya nga gustong-gusto nilang makuha no? At ginagawang bayani itong si Zaldico. Samantalang dati mga kaibigan, sinusuka nila yan. Pero ngayon, abay kinakain na po nila at nabubusog sila sa anumang sabihin ni Zaldico basta pabor sa kanilang naratibo. Ay nako talaga Sometimes kala mo lulusot ka. Kala Pero sooner or later, it will catch up with you. Totoo. Especially if you do it habitually. Who would know that the President would include in his zona
mahiya naman kayo. Totoo. Who would know that I and my staff would work after hearing the President's message on several case studies, Oriental Mindoro, First Bulacan District. Wala po nakakaalam nito. Para rin itong mga projections, wala makakapredict. These are, unpredictable variables that could explode right in our faces, and it would be too late for those responsible to repent. Apektado yung buong bansa eh. Yun po yung masakit dito. So, I'm appealing to our co-workers in government. I think we've reached the point na dapat isipin natin, enough is enough. That, there are persons responsible. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Ping Lacson. Malabo yung mga pasabog ni Zaldico. Maraming butas eh. Ang nakinabang daw si Marcos at si Romualdez. Biglang sasabihin niya, wala daw siyang nakuha ni kahit piso sa kaban ng bayan. Ang taking yung pangloloko yan mga kaibigan, no? Sabay gustong bigyang pansin ng grupong Duterte, lalong-lalo na itong si Senador Marcoleta, na dapat daw bigyang pansin yung mga pahayag ni Zaldico na ang tunay na utak ng korupsyon si Romualdez at ang Pangulong Marcos. Tulad na lamang mga kaibigan ng gusto ni Amy Marcos na dapat daw nating paniwalaan na adik ang kanyang kapatid kasama ng kanyang asawa. Di ba? Pero bakit ngayon lang? Bakit mo sinuportahan maging Pangulo si BBM kung alam mo pala na adik siya? Ganun na lang ba kababa yung tingin ninyo sa mga kababayan ninyo? Senadora Amy, ginagawa niyong tanga at bobo? Ay nako talaga Kaya nga doon pa lang sa tanong namin kung alam mo pala na adik si BBM, bakit mo pa siya inendorso sa amin? Di ba? Para siya maging Pangulo. Doon pa lang sablay na hindi nyo masagot yan. Kasi nga, walang katotohanan. Ilang beses na kayong sinampal ng ebidensya Di ba? Dahil sa politika lang naman kayo magaling. Dahil sa politika, handang ipagpalit ang pamilya. Di ba? Senadora Amy? Basta makaupo lang yung isang Inday Sara. Grabe mga kaibigan, malapit na po kasing managot at sinisingil na talaga kayo ng batas at taong bayan. Lalo na yung mga kaalyado ni Amy Marcos, kasama syempre yung kanyang amo na si Sara Duterte na sangkot di umano sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Kaya tama lang yung sinasabi ni Senator Lacson na sobra na. Tama na, tigil na natin to. Panagutin na natin lahat yung mga to. Di ba? Kaya naman mga kaibigan, buwelta ni Attorney Barry dahil all-in na talaga itong mga maka-Duterte para pabagsakin ang Pangulo para muli nilang makuha ang kapangyarihan. Abay ang dapat gawin ni Pangulong Marcos, bilisan nila na panagutin ng mga kurap, lalong-lalo na itong grupo ng mga Duterte. Ako tingin ko sa banda ng kampo ni VP Sara Duterte, yung mga DDS. At kasama na dyan sila Amy Marcos at yung mga iba pa nilang mga kaalyado. Wala na silang choice All in na sila dito. Totoo. Nung ginawa nila ito, nanawagan ng resignation, nagpalabas nitong mga expose, Zaldico, Amy Marcos. Yan na yan All in na yan. Tingin ko tuloy-tuloy na ito. Gagawin nila lahat ng pwede nilang gawin. Ilalabas ang lahat ng kwentong pwede nilang ilabas. Hoping na isa dyan maging mitya para magkaroon talaga ng mas malawak na pagkilos ng mas madaming tao, hindi lang yung grupo nila. Dahil lumalabas kung aasahan mo lang yung grupo nila, medyo manipis Yung paksyon ng Duterte na nandun sa People Power Monument na umabot yata, pinaka-generous na estimate, 4,000. Ang malinaw sa kanila, kung ako sila, ang magiging malinaw, mukhang hindi pa umaabot dun sa critical mass na mayroong posibilidad na talagang malawakang pagkilos, pagtitipon na mapipressure yung pamahalaan na magbitaw na nga yung presidente. So, tuloy-tuloy lang nilang gagawin yan. Totoo naman mga kaibigan, manipis talaga. Yung supporter ng mga Duterte. Malakas lang sila sa online kasi may mga troll. Diba? May troll farm. Pero pagdating sa mga kaibigan, totoo sa actual, lalong-lalo na yung rally, diba? Wala. Sipin nyo yun, problema lang sila Problema sila sa traffic. Walang visa. Hindi katulad ng yung mga lihitimo mga kaibigan na lumalaban talaga sa korupsyon. Yung hindi nananawagan ng resign Marcos.
nananawagan tayo ng accountability. Tignan ninyo mga kaibigan, pupunuin natin yung EDSA na yan. Pero pagdating sa mga ganito, yung panawagan na Marcos resign, nako mga kaibigan, sakit lang sa ulo ng mga motorista tong mga to eh. Traffic mga kaibigan, yung dinudulot nitong mga to. Problema talaga. At the same time, sa kabilang banda, tingin ko naman, para sa administrasyong Marcos, indicator to na, mukhang all out na mga ito, mamadali naman nila yung mga in the pipeline na pang-neutralize doon sa mga iba't ibang mga personalities na affiliated doon sa kabila. So, in-announce na, by December 15, may kaso na itong mga senador na ito. Yes. Si Saldico, kanina, kinasuhan na ng formal na charges sa harapan ng Sandigan Bayan. And I'm sure, yung iba pang mga nakasalang dyan, mamadaliin at bibilisan na sa susunod na mga buwan, magkakaroon na yan ng mga iba't ibang kaso. Ako naman, ang habol ko, at tingin ko, habol ng maraming mga Pilipino na talagang galit na galit dito sa flood control corruption scandals, ay kung ang magbubungan nito ay meron talagang mapapanagot, meron talagang makakasuhan, and hopefully meron talagang makukonvict at makukulong, kukunin ko na yun, kukunin na natin yun bilang resulta nitong buong kaguluhang ito. Yun naman talaga, di ba mga kaibigan, yung may mapakulong na mga congressman at mga senador. Malaking panalo na yan sa taong bayan at talagang masasabi natin na ang presidente, he can walk the talk. Di po ba? Hindi lang puro salita at propaganda tulad ng nakaraang administrasyon. Kaya dapat kung all-in ang mga Duterte para pabagsakin ang gobyerno ni Marcos, abay dapat all-in din ang Pangulo na panagutin ang mga kasabwat sa korupsyon. Kahit mismong kaalyado pa niya. Di po ba mga kaibigan? Tingin ko, yun ang maaaring puntahan yan. Kasabay, siyempre, nung mga pagpasampa ng mga kaso, dun sa mga ibang mga pangalan na lumutang na. Ang isang mga aspeto nito, bahagi din kasi nung buong nag-unfold na banggaan, di ba, ng dalawang paksyon na ito. Yes. Yung, binanggit ko to kanina, na mukhang dahil nga sa mga nangyari over the weekend, tingin ko yung timeline din ng administrasyon para duluhin na yung kanilang mga kalaban using yung mga existing na mga legal cases na nakapending na, bibilisan nila, di ba? Pero para maging credible din yung ganon, kailangan din nilang magsampa ng kaso dun sa mga ilang kakampi nila. Kasi kung lalabas na parang pagkakampi, hindi kakasuhan, pero pagkaribal sa politika, bibilisan yung kaso, may tama din sa kanila yon. Binibigyan mo na naman ng panghahawakan yung iyong mga kalaban. So para maging credible din yung effort nilang yon, kailangan nilang isabay. Diba? Hindi, maaaring hindi lahat-lahatan, pero meron silang mga kailangang isabay na mga pangalan dyan. At siyempre, obviously, yung mga prominenteng mga pangalan ang kailangang makita doon sa mga listahan ng mga unang kakasuhan para magkaroon ng initial momentum yung legal effort din na yon, at para din pwedeng humarap si BBM sa publiko at sabihin, ito ginagawa ko ang aking pinangako na papanagutin ko kung sino man ang ma-implicate dito sa skandalong ito. Totoo naman mga kaibigan yung sinasabi dito ni Attorney Barry. Panahon na para panagutin ni Pangulong Marcos ang lahat ng sangkot sa korupsyon, kasama ang grupo ng Duterte at mismong makaalyado niya. Kung seryoso ang gobyerno sa pagbabago, wala dapat untouchable, di po ba? Wala dapat na sinasanto. Itigil na yung barkadahan, dapat bayan muna. Di po ba? Galit na ang taong bayan eh. Sawang-sawa na sa drama, away politika at pagpapaikot ng mga taong tulad ni Amy Marcos, Sara Duterte at Saldico. Tapos gustong suportahan pa ni Marcoleta na puro sigaw pero kulang naman sa pruweba. Di po ba? Kaya kung ayaw ng administrasyong Marcos na masayang ang tiwala ng publiko, abay bilisan nila ang paglilinis, palakasin ang investigasyon, putulin yung mga proteksyon na yan. Di po ba? Panagutin ang mga politikong magnanakaw sa kaban ng bayan. Tulad nga mga kaibigan ng sinasabi ni Senator Ping Lacson, Pilipinas ang nakataya. Deserve natin ng hustisya at wag puro palusot. Deserve din natin ng pagbabago. Di ba mga kaibigan? Hindi pagbabago ng liderato. Tapos ang iuupo yung kanilang amo. Di po ba? Ay nako talaga Tsaka eto mga kaibigan, di ba? Hindi tayo titigil
hanggang ang mga makakapal ng muka sa korupsyon ay tuluyang mapanagot. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.